ng telepono, ito alamin natin kung merong pagsirit ba o sana naman bumaba, no? Pero ito ang presidente ho ng LPG Marketers Association, ang presidente ho ng Regasco, walang iba kundi si Arnel T. Boss Arnel, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Opo, magandang araw, Danny. Oo, thank you very much sa oras, no? Ngayon gumalaw na ang mga presyo ng mga petroleum products. At least inutay-utay nga nila, no? Hanggang Miyerkules, hanggang Huwebes actually. Pero for now, ano ba, may aasahan ba tayong pagtaas naman in terms of kasi maraming gumagamit nito mga LPG ho, Boss Arnel? Opo, so far ngayon po wala pa pong kaming namomonitor na paggalaw ng international market price ng LPG. Ang huling galaw lang po na nangyari itong buwan na ito ay yun pong excise tax nung ibinalik na po ng gobyerno ang paniningil ng 3 piso kada kilo na excise tax. Pero yun pong sa paggalaw sa international market, as of today, wala pa po. Magkakaalaman po ito sa katapusan po ng buwan kasi yun naman po sa LPG, once a month karoon ng paggalaw ang presyo ng LPG. So parang ini-expect ba natin para dun sa mga nag-ooperate ng mga karinderya, di ba? Marami ho gumagamit ng LPG kahit to sa mga regular na mga private residence talagang ginagamit ho yan di ba? Yung LPG. Ini-expect ba natin at least until the end of this month wala ho tayong i-expectin na paggalaw? Tama ba, Arnel? Well, yun po magandang balita po dyan na ang LPG po, for the whole month of this month, wala pong mangyayaring paggalaw. Yung going to the next month naman po, as of today, ang good news ay hindi ho ito sumabay sa paggalaw ng crude oil. Ibig sabihin, based on yesterday's monitoring po namin, ay wala pa pong paggalaw ang international market price ng LPG. Pag ganyan ho ba, para at least maintindihan lang nila, no, in terms itong, di ba, yung supply and demand, kasi iba rin nga ho yung petroleum products. Pag ganyan ho ba na let's say may sigalot ho dyan sa gitna silangan na hindi pa rin natatapos, normally ba ho ba sumusunod siya sa let's say sa pagsirit ho ng let's say world price ng crude oil? Opo, noon pong February 28, nung nag-umpisa po yung gulo sa Middle East, sumabay po yan during the month of March going to April, sumabay po yan sa paggalaw ng crude oil. Pero pagdating po nitong nakalipas na mga buwan, o linggo na lang, nitong nag-resume yung kaguluhan sa Middle East, napansin po namin hindi ho sumusunod ang LPG sa paggalaw ng crude oil na pataas. So good news yan, no? For now ho, para lang sa mga benefit ng ating mga viewers ngayon, ano ho ba ang prevailing na price ngayon ng LPG ho? Yung tank, yung 11 kilos ba yon? Yung normal na magkano? Naglalaro po siya ngayon sa 1,160 to 1,260. Yan po yung prevailing na presyo. It depends kung nasa ang region po sila ng Pilipinas. Ito ho ba kasama sa mga, let's say, suggested retail price? O pag meron ba mga pag-angat na ganyan na namomonitor nyo? Kung meron mga nag-aabuso rin sa kanilang presyo? Opo, mahigpit naman po ang monitoring po namin at ng Department of Energy. So far naman ay pagdating po dito sa mga, we can say, urban area and some areas na pwede natin sabihin yung population ay mas marami. Fully monitored po yan. Pero yun pong mga nasa liblib na lugar, halimbawa, na maaaring umangat ang presyo dahil maaari sa kakulangan ng transportation, yun po na lang siguro ang amin pong hindi na monitor. Pero almost we can say 90% of our region ay namomonitor po yan. So sa mga NCR, yan ay talagang strictly monitored dyan. Kung meron mga magsasamantala, ganon. Ay, opo, lahat ho ng urbanized area, fully monitored po yan. Okay. Sige, Boss Arnel, salamat sa oras na ibinigay ninyo. At sana naman nga magkatotoo, no? At ina-expect kasi natin yung SONA, baka part of the, di ba, SONA rin, may good news din ng Pangulo, no? Opo. Wala naman po so far. Yun po masasabi namin that LPG for the month, this month wala akong paggalaw. Next month, tingnan po natin, but so far sa ngayon, hindi pa po sumusunod ang LPG sa paggalaw ng crude oil. Okay. Sige po. Maraming salamat.
Boss Arnel, Okay, thank you. salamat po. Yan ho ang presidente ho ng LPG, Marketers Association. President ho siya na Rigasco Arnelti. Okay, habang kinokontak pa natin yung ating next guest, balita ako na kasi 'di ba mamayang hapon ho magkakaroon na ho ng change of command, bali mapapalitan na ho, nag-retire na ho si ang ating AP Chief of Staff na si General Browner. At ang papalit sa kanya ay si Lieutenant General Antonio Navarrete as the next Chief of Staff ng AFP. So si General Browner kasi is turning 56. So retirement na niya, nag-retire na siya after 3 years. Ang alam ko 3 years. Kasabay niya si Defense Secretary 'di ba? Gibo Chodoro, kaya sabi nga ni Gibo Chodoro, Secretary Gibo kanina napakinggan ko, sana yung papalit kasing ganun din, magaling din sa in terms of leadership. Wag lang yung matapang, hindi sapat yung matapang lang. Ibig sabihin yung